ayan mga kamaster, no, Bismillah, Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum niya sa ating mga kababayan sa Middle East. Marhaba. Okay, sa Baal Kahir. Sa araw na ito, nandito po tayo sa Santa Mesa Heights, Quezon City. Okay, nandito tayo sa malapit sa may Welcome Rotonda, Quezon City, no. So, kung inyo mapapansin, meron tayo ditong refrigerator na ang tatak ay Electrolux. Oh, yes, Okay, Daddy. medyo malapad to mga kamaster, no. So ang problema na ito ay nung dinala dito, dahil galing daw to sa isang kabilang bahay, nung dinala dito ay unti-unti nang nawawala yung lamig, no. So posibleng nagkaroon ng fluctuation sa kuryente, no, kaya unti-unti nawala yung lamig, no. Ngayon pinagawa to ng ating minamahal ng customer nung November 14 2020, ito lang. Okay, so ang nangyari, chinek yung compressor, sira daw. Ito. Okay, so i-check din natin mamaya yan kung talagang sira nga, no. Ayun, nagpalit ng compressor ang ating minamahal na customer at siya ang bumili ng compressor, no. Ayun, nung sinalpak, nung nireprocess, okay naman, isang linggo yung tinagal. Pagkatapos ng isang linggo ay nawala na naman yung lamig, unti-unting nawawala yung lamig. So, nagpasaklulo na sa atin ang ating minamahal na customer, no, kung ano nga ba talaga ang eksaktong problema ng kanyang refrigerator. So, ang ating minamahal na customer ay nagtiyaga ng ilang linggo upang tayo ay makapunta dito dahil nga sa dami ng ating mga schedule, mga kamaster, no. So, samahan niyo po ako sa araw na ito upang masaksihan po natin kung ano talaga ang naging problema ng refrigerator ni sir, okay? So, ayan mga kamaster, no? Ito na yung original na compressor niya. Ito yung dating compressor. Then, ito yung bagong billing compressor ng ating minamahal na customer, no? So, ito ay 1/4 horsepower, okay? Then, kung ating makikita, so strainer ang ginamit ng ating minamahal na kababayan na technician, no? So mamaya tatanggalin natin yan kung may laman, edi filter. Okay, so ito yung dati niya. Okay, then yun naman yung bago, as I said. So magsimula na po tayo mga kamaster, no, upang malaman po natin kung ano yung naging problema ng refrigerator na to, kung bakit po hindi lumalamig mga kamaster, okay? So ayan mga kamaster, no, okay na, magsimula na tayo. Ang unang natin gagawin ay mag-evaluate muna tayo ng unit. Oh, Okay, yes, Daddy. kasi since nga na ginawa na po ito ng ating minamahal na technician, so kapag ginawa din natin yung ginawa niya na mag-reprocess, so ibig sabihin hindi rin natin na kita yung problema. Okay, kasi nga nawawala yung lamig, no. After ng isang linggo nawala yung lamig, no. So isang linggo lang na enjoy ng ating minamahal na customer itong refrigerator, no. Although pinalitan na ng compressor tapos ganun pa rin, ano. So mag-jump tayo doon sa pinakamabisang paraan, yun po yung pag-i-evaluate ng unit. Hihimay-himayin natin mga kamaster isa-isa na kung saan nagbumula yung problema. Okay, so sabi ko nga, magsimula tayo sa unang-una, sa basic. So simulan muna tayo dito sa plug. Okay, so check natin yung continuity, grounding check tayo. Okay, so ayan. Uy. Huwag kayong mag-alala mga kamaster, no? Huwag kayong mag-alala. Normal yan sa non-inverter na refrigerator. Okay? Kung may nakukuha tayong buzzer, not necessarily ay may problema yung ating system. Okay? Yung particular sa electrical connection. Okay? So, kapag ito tinanggal ko na at inilagay ko na sa grounding,
grounding line at nagkaroon ng problema, nagkaroon ng buzzer, ibig sabihin, yun, may problema talaga yun. Okay, so, etong isa, ilalagay natin sa grounding. Okay, wala. Then, dilipat natin. Okay, wala. So, ibig sabihin, meron siyang buzzer dahil may mga electrical component tayo na nakakabit. Gaya ng thermostat, heater, thermodist, yan, defrost timer. So, normal lang po yan. Not necessarily na may nakuha tayong buzzer doon ay may sira ng ating electrical system, no? So, kung sakali man na ito, halimbawa man, ipagpalagyan natin inverter, tapos, chinek natin yung plug at may nakuha tayong ganun, ayun, mga kamaster, 100% may problema na po yung ating electrical connection sa inverter kapag kaganon, okay? Oh, yes, So, Daddy. since na wala naman tayo nakuhang grounding dito sa ating linya, mag-proceed tayo doon sa overload at saka relay, okay? Tanggalin muna natin to. Okay, then check natin yung yung kanyang connection kung buo pa. Na tayo ay nasa continuity, no? Okay. Message. Okay. So, buo yung ating overload. Check natin yung relay. Okay, so ganun lang po kadali mag-check ng relay mga kamaster, no? Kapag tinusok na natin to dito, pag binitawan mo siya at hindi nagbago yung ating ika nga i-buzzer, no? Yan, no? Kumbaga nabibitawan natin siya. Ulitin natin. Yan. Sabihin good yung contact ng ating relay. Okay? So, wala tayong problema sa overload at saka relay. Check naman natin tong defrost timer, no? So ang tanong, paano nga ba mag-check ng defrost timer mga kamaster? Okay? So maaaring dito nagkakaproblema sa defrost timer mga kamaster. Okay? So tanggalin po muna natin yung mga connection. Paalala lang hangga't maaari picturean natin yung mga color coding ng wiring natin, para hindi tayo naliligaw. Okay, so kahit veterano na tayong technician, mas maganda pa rin yung ika nga pinipicturean natin upang alam mo yon, minsan kasi sa sobrang dami nating iniisip, although alam na natin, minsan pag binalik natin ano na nga ba yung kulay nung number 1, number 2, number 3. So, 'di ba? Minsan may mga ganong instances mga kamaster, no. So, picture na natin, then baklasin natin, tapos i-actual natin yung defrost timer mga kamaster, okay? Ayun mga kamaster, no, check na natin yung defrost timer. Sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng crocodile clip, okay, para sa maayos na data. Pinatay ko muna yung ilaw mga kamaster, no, kasi medyo hindi magandang reflection dito sa timer, masyadong maputi, no. So, ayan. Etong isang crocodile clip ay ilalagay natin dito sa test rod. Itong isa naman ay dito. Okay. Then yung magkabilang dulo, kukunin natin. Okay. So, meron tayong number 1 dito, 1, 2, 3, and 4. Yun, no? 1, 2, 3, and 4.
So, automatic mga kamaster, itong 1 ay ito yung line. Okay, so, disregard na natin yan kasi ito yung line. So, dito tayo mag-ikot-ikot sa 2, 3, and 4. Okay? So, hanapin muna natin yung, yung compressor at saka yung heater. So, automatic, etong nasa gitna, yung 3, ito yung common. Okay? So, ilalagay natin to dito. Sa number 3. Okay? Then, itong isa dito. Wala. Okay? Dito itong isa. Yun, no? Ibig sabihin, itong number 4 ay gumagana yung heater natin. Okay? Then, ikutin natin mga kamaster, no? Ikutin natin. Kaliwa. Okay? So, ililipat natin tong number 3, number 4 dito sa number 2. Yun, no? Okay, nagkaroon ng contact. Ulitin natin. Ibig sabihin, good yung heater natin. Then, pumalo naman yung compressor. Okay? Yan. Ulitin natin mga kamaster, no? Yun. So, ibig sabihin, ito yung compressor. Yung number 2. Okay mga kamaster? Kung ano yung may pinakamahabang cycle, yun yung compressor. Okay? So, sundan nyo lang po mga kamaster, okay? Ulitin ko po. Ikutin natin. Pakinggan nyo yung mga kamaster, yung tunog. Okay? So, nag-off. Ang papalo dito, ulitin natin ha. Ayan o. Dalawang tunog. Lipat natin to dito. Yan. Kung mapapansin nyo at maririnig yung dalawang tunog, ganon, heater to mga kamaster, no? Yan o. Etong number 4 ay heater. Okay? So, kapag itong heater gumana, may maririnig kayo dyan na dalawang tunog. Heater po yun. Okay? So, iikutin ko po ulit ito. Ito. Pansinin nyo kung gaano kahaba, no? Mamamatay po yan. Yan. Yun. So, natapos na yung heater, ililipat natin to dito sa number 2. Okay? Ayan. Pansinin niyo po yung tunog. Yun. Ulitin natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? So, 12 yung counts ng ating defrost timer mga kamaster, no? So, ayan, ibig sabihin yung number 2 ay ito yung compressor. Yung number 4 ay yun yung heater. Okay? So, kapag inikot ko muli ito, yun. So, yung pagkakataon na nagdi-defrost na naman siya.
ilalagay ko to dito. Yun. Okay? Yun mga kamaster, no, tingnan natin yung loob. Ito po ay Electrolux, no? Okay. Buksan natin. Ito po ay non-frost. Okay. So babaklasin natin to dito sa loob. Okay, para makita natin yung ano, yung thermodist kung okay pa nga ba. So, ayun mga kamaster, no, ito na yung pinaka-loob ng ating refrigerator, no. Malapad nga to, mga kamaster, na parang whirlpool din to eh. Okay? So, ang gagawin natin, check natin tong thermostat niya kung okay pa nga ba yung ano, no. Kung okay pa nga ba yung contact. Okay? Tanggalin po muna natin tong dalawang wire, then check natin yung thermostat, okay? Mga kamaster, no, check natin yung thermostat kung good pa. Off natin. Ayan. So, ibig sabihin mga kamaster, no, wala na rin tong thermostat natin. Okay. So, dito nagkakaroon ng problema yung communication, ano. Yung thermostat mo, dire-diretso ang andar. Sisirain na ito yung timer mo. Okay. Pangalawa. Ayan mga kamaster, no. Tinanggal na rin natin yung ano, yung pinaka front panel niya. Okay, ito yung thermodist. Check na rin natin yung tawag dito, yung thermodist nga, yung heaters, para isang ano, para isang evaluation na lang. 'Di ba? Para malaman kaagad natin kung saan nagmumula talaga yung ano, yung problema, mga kamaster, no. Hanapan natin ng ano to, solusyon. Okay, mamaya kasi may leak na, pabalik-balik na lang tayo. Okay, so check natin yung thermodist mga kamaster, okay? Wala na talaga. Wala na mga kamaster, no? Wala na tong ano natin, thermodist na to. Okay, then etong thermodist naman, isa brown, puti. Hoy, buo pa. Okay, then tingnan natin yung ano nya, heater. Ito. Din ito. Kailangan may makuha tayong resistance. Resistance. Ito yung heater, ayan, ito. Itong dalawa. Titin natin para sigurado tayo. Puti. Yan. Tusok na lang natin para sigurado. Yan, Then, yun, buo pa. Okay. Yung nga lang, mababa na yung resistance mga kamaster. Okay. Buo pa yung mga kamaster. Buo pa. Yung nga lang, sabi ko, mababa na resistance.
ayun mga kamaster, no, since na-check na natin to lahat, so etong thermodisc nya sira na rin, itong thermostat sira na rin. Then ang gawin natin bago tayo mag-reprocess, vacuumin muna natin para hindi sayang yung oras natin, no? Mamaya kasi may leak, no? Ngayon pa lang malalaman natin kung may leak mga kamaster, okay? So vacuumin na natin. Okay, so ang ginagawa natin mga kamaster ay magli-leak test na kaagad tayo. Okay? Para kung sakaling pagkatapos nating mag-vacuum ay mayroong leak, yun ang susunod na hahanapin natin, no? Kasi kung magre-reprocess agad tayo tapos yung nagkarga na tayo, pagkatapos natin magre-reprocess ay may leak pala, so useless, 'di ba? So since na nagawa na rin naman 'yan, ang gagawin natin, mag-vacuum na muna tayo para makapag-leak test mga kamaster, okay? So ayun mga kamaster, no? Pagkatapos ng ating mag-vacuum, shutdown na natin to. Then antayin natin ng at least 5 to 10 minutes para makapag-leak test tayo, no? Kapag etong pointer tumaas, ibig sabihin mayroong pinanggagalingang leak itong ating system, okay? Ayun mga kamaster, no? After ng 5 minutes pa lang yan, pero kung ating makikita, ang taas na ng mga kamaster, no, ng pointer. Oh no. So medyo maraming maraming naging problema to mga kamaster, no. Ayan, no. Ang taas na ng pointer, tumataas na hanggang papunta na ng negative 20. Oh. Kanina nandito yan sa negative 30 mga kamaster, no. Kung ating mapapansin, ayan, tumaas na. Okay, so confirm na ito ay may leak. Oh, yes, so ang gagawin natin ngayon, hahanapin natin yung leak. Babaklasin natin lahat yon, then mag-leak test tayo individual mga kamaster, okay? So ayun mga kamaster, no, naka-setup na lahat. Pinuto na natin connection ng discharge tsaka ng suction. So ang gagawin natin, mag-leak test tayo, no? So itong part na to, ito para sa condenser. Okay, itong dalawang part na to, ito tsaka ito para sa condenser part. Ito naman at tsaka ito sa evaporator. So i-leak test natin ngayon since na may nakita tayo sa gauge na leak dahil tumataas yung pointer. Alamin natin ngayon mga kamaster kung saan nagmumula yung leak. Okay, kakarga muna natin siya within positive pressure. Positive muna ang gagamitin natin pang leak test ngayon para malaman natin kung saan ang gagaling yung yung leak, kung sa evaporator nga ba o sa condenser. Okay, so kargahan na po natin ngayon. Mga kamaster, no, kargahan muna natin sa evaporator. Magsimula muna tayo sa evaporator. Kargahan lang muna natin siya ng at least mga 50 psi. Yun. Then sa condenser naman, karga natin siya ng at least mga 100 man lang, 100 psi, para malaman natin kung saan nagmumula yung leak, kung bababa sa evaporator o sa condenser. Okay, yan, hindi na umabot ng nako, may problema tayo. What? Oh no, lang. So ayun mga kamaster, no, wag po tayong kukurap, no. Ayan, kakargahan ko. Okay, kakargahan ko mga kamaster, no. Yung evaporator
bumabagsak. Yung condenser bumabagsak. Okay, kargahan ko. Dito muna tayo sa evaporator. Gawin natin 60. Yan, pansinin natin ha. 'Di ba? Ang lakas ng butas na ito, mga kamaster. Ayan, no. Oh, ang bilis bumagsak. Dito muna tayo, mga kamaster. Mamaya na tayo doon sa condenser. So, ito yung hindi nakita ng ating minamahal na kababayan na technician, ano? So, dalawa na pala ang tumingin nito at gumawa, mga kamaster, no? Pangatlo na tayo. Okay? Napansin nyo ba na bumababa tong pressure ng evaporator? Okay, so confirm na may leak sa evaporator. Lipat naman tayo dito. Ang bilis din bumagsak, oh. Kargahan natin to. At least mga ano man lang, hindi na nga umaabot ng 100, oh. Pabutin natin ng 100 para sigurado. Huwag po tayo kukurap, mga kamaster, no. Ayan, ayun na. Tignan natin. Kita nyo, mga kamaster? Oh, ha, di ba? Wala na. Evaporator at saka condenser ang problema, mga kamaster. Ayan. Okay. Ayan, oh. Yung evaporator, unti-unti siyang bumabagsak. Yung condenser naman, ganun din, oh. Pansinin nyo. Okay? So, ito sinasabi ko. So, umpisa pa lang, nakita na natin yung mga problema. So, wag na natin itong ituloy kasi medyo mabigat ang problema. Mabigat talaga dahil may leak sa condenser, may leak din sa evaporator. Okay? So, ano pang aasahan natin? Kung papagawa sa atin to, wala namang problema. Bumili tayo ng condenser, then yung evaporator, i-repair natin hanggat maaari, kagaya ng ginawa natin dun sa saan ba yung ginawa natin? Quezon City rin yun, mga kamaster, no? Tandang Sora. Okay? So, yun, no? Ang bilis bumaba ng condenser niya, mga kamaster, pressure sa condenser. Yung sa evaporator naman, unti-unti nang bumababa. Ayan, no? Okay? So, sasabihin na natin sa ating minamahal na customer na may leak yung dalawang mechanical part, condenser at evaporator. Okay? So, ayan, mga kamaster, no? Check muna natin yung winding resistance ng compressor, itong bago. Then ang susunod natin, ito naman luma. Okay? Kasi ito daw sira. Okay? Mamaya-maya, pag na-check natin yung resistance, paandarin natin kung talaga nga bang sira. Okay? So, as of now, check muna natin yung winding resistance ng compressor na to, yung bago. Okay? So, nakaset tayo sa ohms. Okay? Then, etong pula, ilalagay natin dun sa common kasi ang terminal na ito, mga kamaster, ay pyramid. Itong triangular. Okay? Triangular siya. So, unang-una, matik na yung pinakataas ay common. Okay? Lalagyan na natin itong isa sa common. Then, yung isa naman, etong isang terminal, ilalagay natin dun sa pinakauna, no? So, hindi pa natin alam kung starting o running. So, magkakaalaman mamaya, okay? Ngayon, common to unknown. Meron tayo nakukuhang 11.1 ohms. Okay? So, ito ililipat ko dun sa kabila. Kung mas mataas yung kabila, di yun yung starting. Okay? Itong 11, ito yung magiging running. Okay? 11.1, ililipat ko na to doon sa isa. 11.1 plus 42.4, bali 53 something, no? 53. Ibig sabihin, itong yung terminal na nandun sa dulo ay starting. Yung dito sa una, yun yung running. So, ililipat ko na yung
test prod natin dun sa common, from common to running, okay? So 11.1 ba kanina? 11.1 plus 42.4. Okay? Equals, ililipat ko na. Okay, 53. So pasok pa ang resistance windings ng ating compressor mga kamaster, okay? So check din natin yung grounding niya. Okay? From common to grounding dito sa electrical. Yan. Wala. Grounding to running. Check. Lipat pala natin to sa ano. Ulitin natin. Continuity tayo Ayan Grounding line common to grounding. Wala. Grounding to running. Wala. Grounding to starting. Wala. Okay. So, ibig sabihin, good yung ating compressor mga kamaster. Okay? Ngayon, proceed naman tayo dito sa isa. Okay? Proceed naman tayo dito. Lagay natin sa ohms. Okay? Itong pinakataas, yan. Ito. Itong pinakataas, automatic, yan ay common. Okay? Ilalagay natin yung pula sa common. Okay? Then yung dalawa, hindi pa natin alam kung asan yung starting dyan at saka running. Okay? So, ayusin natin para makita ng ating mga kababayan. Okay? Ulitin ko mga kamaster, no? Okay? So, itong taas, common. Itong dalawa sa baba, hindi pa natin alam kung asan yung running tsaka starting. Okay? So, unahin muna natin yung taas. Yan. Yun, no? Okay? So, simulan muna natin dito sa kaliwa. 2. Ulitin natin. Yan, 1.9. Okay, 1.9 ohms. So, nandito tayo sa kaliwa, 1.9 ohms. Ililipat natin to dito, sa kabila. $10.2. Okay, so ibig sabihin, ito yung starting, ito yung running. Okay, mga kamaster? Ito yung starting, ito yung running. Okay? So, 10.2. Etong common, ilalagay ko na dito sa baba. Yan. Okay? 11.7. Ilan ba yung kanina? Ulitin natin, ilan yung kanina? 1.9 plus 10.2 edi 20 1.9, di ba? 1.9 plus 10.2 di 11 11 na mga kamaster, di ba? 11 na, di ba? 11. So tingnan natin. 10.2 plus 1.9 di 11 11 na 12 na nga, 12. O 11.9. Ibig sabihin, pasok pa rin yung windings ng ating compressor. Okay? So, ang sabi nila, yung una nag-check na technician ay sira na daw yung compressor. Okay? So, tingnan natin. Mag-grounding check muna tayo para sigurado. Okay? Common to ground. Wala. Common to running. Wala. Common to starting. Wala. Okay? So, since na wala namang ground tong compressor na to, hindi naman short, okay? Actual natin. Paandarin natin, okay? So, ayun mga kamaster, no? Paandarin natin ngayon kung talaga nga bang sira yung yung compressor na to. So, ang gawin natin, ang problema ko dito, itong terminal ko ay masyadong masyadong maiksi, no?
So hindi siya pasok dito sa mga terminal ng relay. Yan, dahil nga maiksi. Okay. Pwede na siguro to. Yan, gawa na natin ng paraan. Yan. Ganun lang muna. Paandarin natin, no? Then kuha na natin ang amperahe. Okay, so okay na yung connection natin doon. Plug na natin. 7.77. Oh no. So mataas yung amperahe ng ating compressor, mga kamaster, no? Ulitin natin. Tingnan niyo po dito, okay? Tingnan niyo po dito. So papalo siya ng 7.77. 7.69. Ang taas. Okay? So ang posibleng problema nito ay yung mechanical system niya, mga kamaster, kasi ay umikot ng rotor natin, ano? Okay? So ulitin natin. Pansinin niyo po, Yan, ugong na lang. Okay? So ito yung sinasabi ko, na okay yung compressor windings niya, pero yung mechanical system natin sa loob ng compressor ay talagang na-stack up na, hindi na makaikot. Okay? So kung tutuusin, pwede ko pang paanda rin to. Gagamit lang tayo na medyo maganda-gandang technique, no? Pero since na napalitan na ng compressor to, wala na, sira na to. Okay, so nakita niyo naman, mga kamaster, na high ampere. Ulitin natin ulit. Ang taas, 7.32. Okay? Pahinga lang muna tayo ng konti kasi katatapos lang natin kumain. Then itong compressor na to, ito yung huling araw na namin pagkikita ng compressor na to, mga kamaster, no? Kasi ito ay ating ibibigay, ipagkakatiwala natin to dun sa ating kababayan, minamahal na si Sir Roland Lamoste. Si Sir Roland po ay isang baguhan na technician na ating nabigyan ng inspirasyon upang makapag-pursue na gumawa ng mga refrigerator, no? Kaso unti-unting nagpo-provide ng mga gamit si Sir Roland. So kahapon nag-chat siya na hindi niya naman hiningi ito kahapon. So may mga tinanong siya sa atin tungkol sa mga paggamit nga nito. So napagdesisyonan ko na ibigay na lang to sa kanya kasi madali lang naman tayo makapag-provide ng ganitong compressor, mga kamaster, no? Kaya eto yung ating sintensyador na kasama natin ng 5 taon, mahigit 5 taon, ano? Ito yung kasama natin lagi sa bawat troubleshooting. Ito yung nagsisentensya sa ating refrigerator, no? So inaantay nga natin ngayon si Sir Ronald na manggagaling pa siya sa Pasig, no? So nakakatuwa lang, mga kamaster, na marami po tayong nabibigyan ng tulong sa pamamagitan ng ating pag-vlog. Okay, so nabibigyan sila ng linaw kung paano nga ba mag-troubleshooting, kung paano gumawa ng refrigerator, no? So rin sa ating sa ating kababayan diyan na si Sir Koy sa Canada. Si Sir Koy po ay technician din ng electronic technician sa Canada, na nagpadala po siya ng pera sa atin, no? Hindi ko na po sasabihin yung amount dahil nga po ako po ay nagulat nung sabi siya sa akin na hinihingi niya yung mga information ko. Then sinabi niya na magpapadala siya ng pera dahil nga si Sir Koy din ay electronic technician sa Canada, no? So dahil sa napanood niya yung video natin kung paano gumawa ng refrigerator, maging siya, mga kamaster, ay gumagawa na rin ng refrigerator sa Canada. Okay? Pero bago yan, kailangan niya muna mag-aral ng air conditioning, refrigeration and air conditioning sa Canada para magkaroon siya ng license. Kasi di hamak na malaki ang kita ng mga ganitong trabaho sa Canada, no? Kaya in return, nagpadala si Sir Koy ng pera sa atin. Actually, hindi pa talaga natin na withdraw sa Western Union, gawa ng talagang busy talaga ang inyong kamaster, no? Pero
Para doon kay Sir Koy, maraming salamat sa iyo, sir. Hindi po ako humingi ng pera kay Sir Koy. Si Sir Koy po yung kusang loob na nagpadala sa atin ng pera dahil nga ang sabi niya, in return lang naman yun sa mga vlog ko na sinusundan niya lagi. At yun, kumikita siya doon sa vlog ko, sinusundan niya yung mga troubleshooting at yun nga, sabi ko nga sa inyo, napapakinabangan niya yung talento na ating ibinahagi sa YouTube, no? So antayin lang muna natin si Sir Roland Lamoste at ibibigay natin to sa kanya, mga kamaster. Okay? A few moments later. Kamaster, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nyo sa ating mga kababayan sa Middle East, no? Sa araw na ito, nandito ng ating minamahal na si Sir Roland Lamoste. So si Sir Roland ay pinagkalooban natin ng compressor. Ito yung ginagamit kong sentensyador. Mahigit 5 taon kaming nagsama na itong sentensyador ko. So ngayon, nabigyan natin ng inspirasyon si Sir Roland. Ibibigay na natin to sa kanya. Sa susunod naman, magbibigay ako ng manifold gauge sa kanya rin. Okay? Abangan nyo yung mga kamaster, no? Pero syempre, papagsalitain muna natin siya para malaman natin yung kanyang saloobin. Hindi yung puro lang sa comment section. Okay? Siya? Magandang hapon po sa inyong pong mga subscriber, lalo-lalo na po kay Sir Lon. Nagpapasalamat po ako sa kanyang ibinahagi, ang kanyang natatanging kagamitan, ang kanyang sinauna pa, ika nga, sinabi niya po. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa kagustuhan ko po magkaroon ng sariling gamit at hindi ko po kayang bumili ng mga bago dahil sa mayroon pong kadahilanan at kamahalan din po ng mga kagamitan. At muli po, nagpapasalamat po ako sa kay Master Lon. At isubscribe niyo lang po ang kanyang vlog. 100% matutulungan po tayo. Salamat po. So, ayun mga kamaster, no? Sabi ko nga, naisip ko kasi na bibigyan ko ulit siya ng gauge manifold sa susunod. Pero ngayon na kaya, ano? Ngayon na natin siya bigyan ng manifold gauge. So, antayin niyo mga kamaster, no? Kukunin ko lang yung manifold gauge. Ayun mga kamaster, no? Ito ay manifold gauge na pang R22 134A R600. Ito po ay branded. Hindi po basta-bastang manifold gauge to, no? Okay, so ito po ay pagkakaloob natin ulit sa ating minamahal na si Sir Roland upang buo yung kanyang inspirasyon sa atin na makagawa talaga ng ref at aircon. So, syempre, kung may compressor, yan, kailangan may gauge din. Okay, so ito ay pagkakatiwala natin sa kanya, ibibigay natin ang buong kusang loob ng walang sapilitan. So, sir, ito na. Sa'yo na yan. Muli po, mga kasama, kay Master Lon po. Huwag po kayo mag-atubili na i-subscribe ang kanyang channel at i-click ang notification. Yan po. So, ayun mga kamaster, no? May compressor na siya, may sentensyador, Maraming salamat po. may gauge pa. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster at magandang hapon po. Ang masasabi ko lang nung unang to nung pinagawa namin talagang umihinto yung nagdi-defrost. Tapos nung pinalitan naman sabi papalitan yung compressor kasi stock up, pinalitan. Nagawa naman. Umabot naman ng 2 linggo. Namatay na naman, ayaw na naman mag-yelo. Tapos binalikan. Tapos sabi yung gumawa, barado daw yung kapilyari. Tapos sabi niya, bubutasan na lang daw. Ipapalitan yung kapilyari. Hindi ako pumayag at saka sasabihin niya paplasing na ng gasolina at thinner. Kaya hindi ako pumayag. Naisipan ko na pinahim ni Kamaster. Yun, nag-usap kami sa Messenger. Ito, napuntahan niya naman, marami parang problema. May leak yung dalawang parte. Hindi na lang daw. Kaya, marami akong natutunan. Yun lang, tama sir. So, ayun mga kamaster, no? Napag-desisyon na ng ating minamahal na customer na wag na lang ipagawa kasi
medyo may kamahalan yung pagpapagawa kung itutuloy natin to. So naisip ng ating minamahal na customer na bumili ng bago. At least ngayon, natuldo ka na yung haka-haka. Ano nga ba talagang problema? May problema nga ba talaga o wala? Kasi ang sinabi ng huling technician na gumawa ay ipa-flushing daw yung system ng gasolina Thinner. at saka thinner. So nag-isip ang ating minamahal na customer na bakit gasolina at thinner? Kaya hindi na siya pumayag. So at least ngayon mga kamaster, no, natuldo ka na yung ating problema ng ating minamahal na customer. Nalaman natin na may leak yung evaporator at saka yung condenser at saka yung iba pang parts. May mga problema mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat. Tutok lang po kayo sa aking mga video o update po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang araw po.